Hollywood TV. Have we met before? Nasabi ko ang mga salita bago ko napagtanto kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko na dapat tinanong, pero may parte sa akin na curious na hanapin ang katotohanan. Isang pares ng katangi-tanging asul na mga mata ang bumungad sa akin, at napabuntong hininga ako nang itinuon niya ang kanyang tingin sa akin. Nasa kanya ang pinakakamanghamanghang shade ng asul na mga mata na nakita ko. Ilang saglit ay nakita ko ang aking sarili na diretsyong nakatingin sa isang shade ng magandang lagoon. I assure you, we never met before, madam. Magalang siya, walang kaunting emosyon ang ipinakita sa mukha niya, pero nang tingnan ko ang lalim ng mga mata niya, nasilayan ko ang lungkot na hindi niya naitago sa oras. Are you sure? Hindi pa ako kumbinsido. Iba ang sagot na gusto kong marinig mula sa kanya. I'm certain, madam. Hindi pa tayo nagkikita, sagot niya. Sa kabila ng tila matapat na pananalita, pakiramdam ko ay hindi niya lubos na sinasabi ang totoo. Umiling ako, malamang nagkamali lang ako, bakit pa siya magsisinungaling? Paano ka matutulungan, madam? Tanong niya, hindi umaalis sa akin ang mga mata niya. Ramdam na ramdam ko ang pagtunaw ng mga tuhod ko sa init ng titig niya. Ikaw ba talaga ang gardener? Tanong ko sa halip. Iniisip niya siguro na nagwawala ako. Yes, madam, ako nga, maikli niyang tugon. Isang kurap ng amusement ang bumungad sa kanyang mga mata kaya mas lumawak ito. Siya ay may kahangahangang mahabang pilik mata, at naiinggit ako sa kanya sa pagkakaroon nito. Imposibleng mahirap titigan siya at hindi mawala sa sarili. Sa kanyang perpektong posture, malaking muscular build, at well-proportioned na katawan, walang alinlangang papasa siya sa isang modeling career. Masyado siyang overqualified para maging gardener. Maaaring isipin ng isang tao na ang isang lalaking kasing gwapo niya ay makakahanap ng mas disenteng trabaho na may mas mataas na sweldo. Laking surprise nang makita ang bathala na nakatayo sa harap ng isang hardin, at nag-aalaga ng mga halaman na para bang siya ay isang perpektong chiseled statue. Nakikinig ka ba, madam? Ang iritadong boses niya ang pumunit sa pag-iisip ko. Mukhang nag-space out ako nang hindi ko alam. Nakatingin siya sa akin na nakakunot ang kanyang mga kilay habang hinihintay ang sagot ko. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Namumula ang pisngi ko dahil sa kahihiyan. Ano bang pinagsasabi mo? Sa ikatlong pagkakataon, paano kita matutulungan, madam? Nawala ang kurap ng amusement sa kanyang asul na mga mata sa karagatan. Natahimik siya at naglagay ng maskara ng papel na blanko ang ekspresyon. Kailangan ko ng tulong sa paglipat ng lahat ng mga basket ng mga bulaklak sa loob ng kusina bago ito maging isang abala. Mangyaring ilagay silang lahat sa loob ng malaking marmol na flower pot. Kapag natapos mo ang gawain, mangyaring ipakita mo sa sala. And just like that, after kung sabihin lahat ng kailangan niyang malaman, lumayo siya nang walang sinasabi. Ang aking mga mata ay nagtagal sa suot niyang sando na basang-basa na ngayon ay nakakapit sa matigas na kalamnan ng kanyang likod. Siya yung tipong na maaaring magsuot ng kahit ano, ngunit nagawa pa ring magmukhang marangal. Maaaring magsuot siya ng basahan pero I swear papatayin pa rin niya ang hitsura. Sa itaas na palapag, nagpalipat-lipat ako sa lumalagong pagkabalisa, ang aking mga braso ay nakahalukip-kap sa ilalim ng aking mga dibdib. Kumunot ang noo ko, hindi ako maaaring magkamali, nakita ko siya kanina, nakalimutan ko lang kung saan at kailan. I could trust my intuition, I couldn't lie. Hindi ito ang oras para pasanin ang sarili ko na alalahanin ang mga bagay na hindi ko man lang maalala, paalala ko sa sarili ko. I stopped pacing back and forth at pumwesto sa harap ng kama ni Faith. Gising na gising ang aking anak, humahagikgik habang pinagmamasdan ang mga makukulay na bituin na nakasabit sa ibabaw ng kanyang crib. Tinitigan ko siya na may init na kumakalat sa loob ng dibdib ko, my sweet little baby. Bulong ko, lahat ng alalahanin na sumasakop sa aking isipan ay pansamantalang nakalimutan. Nanginginig ang mga braso niya habang nakatitig sa akin. May ngiti na sumilay sa sulok ng kanyang maliit at mahubog na labi. Walang tigil sa paghanga sa akin kung paano ko isinilang ang gayong seraphic creature. Napakaganda niya. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng kanyang ama. Tiyak na sobrang gwapo niya rin. Tinitigan ako ni Faith, saglit na nawala ang sarili ko sa kaibuturan ng kanyang asul na mga mata. Para akong nakatitig sa kailaliman ng isang kamanghamanghang karagatan. Maaari kong mawala ang aking sarili dito magpakailanman. Isang pag-iisip ang sumagi sa akin. Ang katangi-tanging asul na mga mata ni Faith ay tila lubos na pamilyar. Nakita ko na ito dati. Itataya ko ang buhay ko na ginawa ko. Isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa akin sa mga umuusbong na pag-iisip na natagpuan ko ang aking sarili. Mabilis kong binuksan ang pinto at binuksan ito. Pwede ba tayong mag-usap, Beatrix?
Si Papa Alexander ay nag-imbak sa loob ng silid at dumiretso sa crib, kung saan nakita niya ang kanyang apo na nakatingin sa kanya na may malawak na inosenteng mga mata. "Ano yun, Papa?" itinanong ko. Ibinalik niya ang tingin niya sa akin, unti-unting sumilay ang ngiti sa mukha niya. "Pinapunta ako ni Mr. Peterson sa hotel site ngayon, humingi siya ng permiso na isama ka sa birthday party ng kaibigan niya." Huminga ako ng malalim at tumingala sa langit. Party ang huling bagay na gusto kong gawin. Mayroon akong anak na inaalaga ang mabuti at wala akong oras para magsaya sa labas ng bahay. Ang pag-iiwan kay Faith ngayong gabi ay parang isang hindi ka nais-nais na ideya na hahabulin ako sa aking destinasyon. "Pa, hindi ko kayang iwan si Faith mag-isa." Nakakapag-alala. Dumapo ang nagmamakaawang tingin ko sa kanya. Nagdadasal ako ng husto na hindi ako obligadong dumalo sa isa pang party ngayong gabi. Ang kailangan ko lang ay isang mapayapang gabi ng pagtulog. Bihirang humiling si Mr. Peterson sa isang party, Beatrix. "You should be privileged." Isa siyang disenteng tao mula sa isang disenteng pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang hanay ng mga hotel. "I don't care if he was a farmer, Papa. I wouldn't care as long as he's a good and decent man. But that's beyond my point. What I'm trying to say is, I'm not open to welcome kahit sinong lalaki sa buhay ko ngayon. May Faith ako, may mga kapatid ako." Lumapit ako ng isang hakbang, hinawakan ko ang mga kamay niya, at tinitigan siya ng malalim sa mga mata niya. "I have everything I ever wanted, Papa. Please, don't push me to things which is against my will. It was your happiness I'm after, Beatrix. I want you to enjoy your freedom. I want to find you a man who will love you with all his heart." Paliwanag niya, ang panginginig niya sa emosyon. "I am happy, Papa. I could not be happier now." Bumagsak ang mga balikat ni Alexander Gonzalez. Mukha siyang talunan. "I already said yes, Beatrix. I couldn't let you down, Papa." Napabuntong hininga ako ng malalim, itinatago ang aking namumuong inis sa bagay na iyon. Nang marinig ang magandang balita ay lumiwanag ang mukha ni Papa Alexander sa pagkagulat. Ngunit matapos makita ang ekspresyon ng kawalan ng katiyakan sa aking mukha, muling bumagsak ang kanyang mga balikat. "Please don't force yourself, Beatrix. I could just tell Mr. Peterson you can't come since you're feeling unwell. True, I don't want to attend the party, Papa, but I couldn't just lie to avoid the situation. Nagpasya ako na dadalo ako ngayong gabi, ngunit ipangako mo sa akin na in the future hindi ka magdedesisyon ng kahit ano nang hindi muna ako pumapayag." Napansin niya siguro ang matigas na pagkakatagilid ng pangako, at ang mabangis na pagkislap ng mga mata ko na sa wakas ay pumayag na rin siya. Alam niya kung kailan siya makikipagtalo at alam niya kung kailan dapat sumuko at harapin ang pagkatalo. "I'm sorry, Beatrix, for forced you into this. I promise that this would be the last time you will have to do this. Hindi na ako makikialam sa mga desisyon mo." "I'm happy to hear that, Papa." Wala na si Papa Alexander Gonzalez pero balut pa rin ako sa iniisip ko. Hindi lang ako mag-aalala sa outfit ko ngayong gabi, kundi kung sino ang mag-aalaga ng mabuti kay Faith. Not that I can blame, Papa, sinubukan lang niyang ilihis ang atensyon ko sa mga alalahanin, pati na ang nakaraan ko. Sinusubukan lang niyang itulak ako sa ibang kapaligiran kung saan magkakaroon ako ng pagkakataong sumulong at kalimutan ang buong nangyari sa akin. Ang pagiging Gonzalez heiress ay may sariling disadvantages. Naisip ko na medyo mabangis na napagtanto na ako ay itinulak sa aksyon. Wala akong ibang choice kundi payagan ang sarili kong itaboy. Marahil ay hindi masamang ideya ang pagpunta sa isang party. Baka makita ko ang sarili kong nag-e-enjoy sa party ngayong gabi. Makikilala ko ang isang bagong kakilala na maaaring maging kapaki-pakinabang sa akin sa malapit na hinaharap. "You should behave tonight, baby. Lalabas si Mommy para dumalo sa isang party. Huwag mo naman pahirapan ang mga tito mo. Ngayong gabi, sila ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti." Ngumiti ako sa anak ko habang yakap ko siya. She was surprisingly smooth and warm to the touch. Ngumiti siya pabalik sa akin na nagpapakita ng isang pares ng kaibig-ibig na dimples na nagpatunaw ng aking puso sa kagandahan nito. "I love you, Faith." Hindi magtatagal si Mommy, babalik siya agad pagkatapos ng party. Sa kabilang banda, si Gabriel. Isa sa pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang makita ang babaeng mahal mo na masaya sa piling ng iba. Palagi kong kinakatakutan na mangyari ito. Lalo na nandoon ako para masilip ang mga nangyayari. Dinudurog nito ang puso ko sa libu-libong piraso, halos gusto ko nang umiyak sa kawalan at pagkabigo, na alam kong minsan na siyang naging akin, ngunit sinayang ko ang pagkakataon at sinira ang puso niya. At ngayon ay nakatagpo siya ng aliw sa mga bisig ng ibang lalaki, na iwan akong walang choice ngunit panoorin ang kanyang matamis na nakakaakit ng ngiti, habang dahan-dahang bumababa sa ibaba ng hagdan kung saan naghihintay ang isang makisig na Adonis sa kanyang pagbaba, parang isang lalaking ikakasal na naiinip na naghihintay sa kanyang bride na makarating sa kanyang tabi. Hindi ko intensyon na alamin ang kanyang mga pribadong gawain.
Nagkataon lang napapasok na ako sa pinto, para tanungin ko siya tungkol sa paglipat ng malaking flower pot sa labas sa lugar na gusto niyang ilipat ito. Alam kong kaya kong maghintay hanggang bukas, pero gusto ko lang siyang makita. Gustong-gusto siyang makita. Hindi na ako nakapaghintay pa, at gumawa ng makatwirang dahilan para makipagkita sa kanya, para lang madurog ang puso ko sa sahig, nang makita siyang naglalakad pababa ng hagdan gaya ng una ko siyang makita, maliban sa isang lalaki na naghihintay sa dulo na may kasamang isang malapad na ngiti, na parang isang teenager na dinadala ang crush niya sa prom sa unang pagkakataon. Naramdaman ko ang biglaang ulos ng inis. Halos magkaroon ako ng hindi mapaglabanan na pagnanasa na hilahin ang kwelyo ng lalaki, at itulak siya ng malakas sa sahig, at tanggalin ang ngiting iyon sa kanyang mga labi. Napansin ko ang mabangis na pag-iisip na tumatakbo sa aking ulo, napaungol ako. I sounded like a jealous husband except that Beatrix was not legally mine anymore. Ako ay walang iba kundi isang lalaking nagsisisi sa kanyang mga nakaraang aksyon, ngunit huli na para sa mga pagsisisi. Ang pinsalang ginawa ko ay hindi na naayos. Nagtayo ito ng makapal na patong ng bakal na pader sa pagitan namin. Mas maganda ang Monica, Beatrix kung wala ako. Parang huminto sa paggalaw ang grandfather clock. Sandaling tumahimik ang buong mundo ko habang pababa siya ng hagdan. Kailangan kong pigilin ang aking paghinga, habang patuloy akong nakatingin sa kanya na walang iba kundi puro paghanga sa aking mga mata. Siya ang pinakamagandang bagay na nakilala ko at ang pinaka-sweet na taong nakilala ko. Pero ako na ang pinakatangang tao sa balat ng lupa para masira ang isang maselang nilalang. Kailangan kong pagbayaran ang aking mga kasalanan, at ngayon lamang ang simula nito habang ako ay nakatayo sa katahimikan, na sinasaksihan ng eksenang tumusok sa aking puso ng 1,000 kutsilyo. Bumaba siya ng hagdan sa matikas na paggalaw ng isang reyna. Maliban sa hindi siya isang reyna kundi isang diyosa ng digmaan na lumaban at nanalo sa hindi mabilang na digmaan sa kanyang buhay. Ang magandang ningning sa kanyang kakaibang pares ng mga mata ay nagpang-akit sa kanya. Noon pa man ay maganda siya, ngunit ngayon ay nakakamangha na kahit ang mga mata ko ay ayaw kumurap sa takot na masayang ang isang sandali. Gusto kong itanim sa isip ko ang alaala niya dahil iyon lang ang kaya ko sa kanya. Nang marating niya ang ibabang hagdan, at marahang kinuha ng lalaki ang palad niya sa labi niya, I swore I died at the moment. Ang tanging inaalala ko lang ay buhay na buhay pa ako. Mas gugustuhin kong patay na ako para hindi masaksihan ang pahirap na eksenang nagdaragdag ng lemon sa hilaw na sugat sa puso ko. Ito siguro ang naramdaman ng ex-wife ko, noong unang beses niyang nakita akong kasama si Angela. Tiyak na triple worst ang sakit matapos niyang matagpo ang ginagawa ang bagay, kasama si Angela sa counter ng kusina. Ngayon ko napagtanto ang sakit. Pero alam kong ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay isang maliit na butil lamang ng alikabok kumpara sa sakit na pinahirapan ko sa kanya noong kinailangan niyang masaksihan ng live ang aking pagtataksil. Because I swore, kapag nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki sa kama, papatayin ko. Iyon ay walang duda. Ang kanyang sexing labi ay umunat sa isang ngiti, ito ay napaka-brilliant kaya ang mga diamante sa kanyang mga tenga ay tila mapurol. Maging ang chandelier na nakasabit sa kisame ay tila hindi kaakit-akit kumpara sa nakakasilaw ng ngiti na iyon. Isang matinding kirot sa aking dibdib ang gumising sa aking ilusyon, ang saya sa loob ko ay naglahong parang apoy na binuhusan ng isang balde ng tubig. Ang ngiti ay hindi na para sa akin, malamang na hindi na ito mapapasa akin, iyon ang katotohanang kailangan kong lagpasan. Ni hindi ko alam kung makakalampas pa ba ako, at marahil ay kailangan kong gugulin ang natitirang mga araw ko na nakakulong sa isang mental na institusyon, pagkatapos kong hindi na makayanan ang matamis na pagpapahirap sa kanyang mga alaala. Ang lalaking nakasuot ng tuxedo ay ipinulupot ang kanyang maliit na baywang. Kinailangan ko ng isang malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na kasing laki ng Europa, upang hindi sumulong at mapunit ang mga braso na nakahawak sa kanya. Ang selos ay tunay na isa sa mga pinaka-hindi kasiyasiyang sensasyon sa mundo. Kung magpapatuloy ito, hindi ako mapupunta sa isang mental na institusyon, ngunit ako ay magpakailanman na natagpuan ang aking sarili na nakakulong sa prison island. Alam kong dapat akong umiwas ng tingin, ngunit wala na akong lakas para iwasan ang isang bagay na alam kong kailangan kong harapin magpakailanman. Napagtanto ko sa mismong sandali na mahirap maging masokista maliban sa hindi ito maiiwasan. Papunta na sila sa pinto, napagtanto kong tumakbo ako sa likod ng isa sa malaking damuhan, isang anghel na nakaluhod sa lupa na may hawak na bulaklak sa kanyang palad, isang mabilis na hakbang para itago ang presensya ko sa dalawa. Kung maglakas loob akong sirain ang estatwa na ito, maaari na rin akong magpaalam sa aking trabaho para sa susunod na araw. Si Alexander Gonzalez isang malaking halaga ng kapalaran. Tiyak na babaliin niya ang mga buto ko, kapag binali ko ang pambihirang piraso. May isang bagong sasakyan na naghihintay sa labas ng entrance. Ayaw kong aminin ngunit ito ay napakarilag, ang pinakabagong modelo, ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. That instant I knew I don't like the man, such a show-off.
Ito ay halos magtagal habang hinihintay ko silang sumulpot, nang sa wakas ay dumating na sila, I swear hindi ako magagalit. How I wish na ang isang kidlat ay tumama sa kotse at sirain ang makina bago sila makaalis. Pero syempre, imposible kasing hilingin ni Beatrix na bigyan ako ng pansin ngayong isa na akong hamak na hardinero. Pinagbuksan siya nito ng pinto, saka lumingon sa kabilang direksyon at pumasok sa loob. Binuhay ang makina at umusad pasulong, bumukas ang mga gate at ang umaandar na sasakyan ay nawala sa di kalayuan, bago sumara ang mga gates. Wala na ang sasakyan pero nandoon pa rin ako habang pinagmamasdan ang mga gates na may namumuong pagkabalisa o di kaya'y namumuong selos kung magtatapat lang ako sa sarili ko. Wala na siya, ngunit ang makapigil hiningang imahe niya ay nananatili sa aking isipan. Beatrix had always been beautiful but tonight I found myself searching for the right words to describe her. Ang silk gown na suot niya ay napaka-perpekto para ilarawan sa mga salita. Ang smooth silk dress ay dumikit sa perpektong curve ng kanyang katawan na parang isang guwantes. Ang double thigh slit ay nakagawa ng mga kababalaghan upang mambola ang kanyang mahubog na mga binti na isa sa kanyang pinakamahusay na mga ari-arian, at ito ay nagkakahalaga sa akin ng malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na hindi tumakbo, para sa mga kagamitan sa pananahi, at ayusin ang mga pinalaking biyak na maaaring magpalaki sa mata ng isang lalaki sa paghanga. I never saw her wear a gown so revealing before, kahit noong asawa ko pa siya. Palagi siyang trim and proper type, ngunit ngayong gabi ay tiyak na nagbago rin ang kanyang panlasa. Ito ay dapat na impluwensya ng kanyang personal na taga-disenyo na si Madam Stella, sinisikap niyang isakay sa kanyang kliyente ang galit sa fashion, na nagpapaliwanag sa pabulusok na neckline na nagpapakita ng sapat na dami ng kanyang masiglang dibdib. Si Beatrix ay nagbihis bilang Aphrodite ngayong gabi at walang alinlangan, pinatay niya ang hitsura. She wore her evening attire with stunning grace that could make the real goddess of love and beauty from Mount Olympus. Siya ay minsan sa akin, at kahit na ngayon ay isang malayong alaala ay ipinagmamalaki ko siya, labis na ipinagmamalaki na halos maiyak ako sa pag-iisip na magkakaroon siya ng higit pang tagahanga. Ang paglipat ng mga bulaklak na nagsisiksikan sa kitchen kaninang umaga ay naging masipag na trabaho na nakakainis sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin, para patuloy na ilipat ang mga regalo ng kanyang suitors nang hindi mawala sa isip ko ang selos. Umiyak ang baby. Umabot sa tenga ko ang iyak ng isang baby. Biglang nagkalat sa ere ang mga iniisip ko. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkataranta habang hinahanap ko kung saan nanggaling ang tunog. Tila sa loob ng mansyon nanggagaling ang ingay. Imposible. Ang una kong reaksyon ay puro kawalang paniwala. Isang baby, sa loob ng Gonzales Mansion. That's purely ridiculous. Nasisiraan na yata ako ng bait. Hindi ba't ilang sandali lang nawala na ako ng malay? Lumayo ako sa pinto patungo sa direksyon ng aking munting cottage. Imagination ko lang siguro, naisip ko. Narinig ulit ang pag-iyak ng baby. Nanlamig ako sa aking kinatatayuan, this was no longer my imagination. Bloody hell, napabuntong hininga ako at napaatras ng mga hakbang paatras, hanggang sa nakatayo na ako sa pintuan ng mansyon. Sumilip ako sa loob para lang salubungin ako ng pinakamalaking pagkabigla sa buhay ko. At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.